is pag-uusapan natin ay shock na pwedeng ipalit sa stock shock ng Honda Click 125i version 2. And guys, bago tayo magsimula, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video. So ayun guys, let's do this. So ayun guys, gaya nga ng sinabi natin kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa stock shock ng click natin. So ano nga ba yung pwedeng pamalit dito kung natataasan ka, natitigasan o nalalambutan sa stock shock natin? Pero sa akin, to be honest, okay na sa akin yung stock shock, no? Hindi naman siya pangit, no? Maganda naman yung laro niya, hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. Sa madaling salita guys, is kontento na ako dun. Pwede na! But. Ayan guys. Kasi nga, yung may issue. Hindi naman sa motor, kundi sa OBR ko or sa misis ko. Kasi nga, natataasan siya sa, sa click. Kumbaga, yung stock shock kasi masyadong mataas, saka yung seat. So, ayun guys, ayun nga yung issue. Kasi yung ginawa namin dun guys is, paglabas pa lang ng kasa, pinatabasan na namin yung, yung stock seat niya, no? O, bumaba naman ng konti, pero nadadrive naman ng misis ko, pero mas gusto niya yung lapat na lapat kasi mas okay din para sa akin yung nakalapat yung paa niya. Kasi para mas safety, hindi ka ma-off balance or hindi siya ma-off balance. Kaya yun guys, ang naisip kong paraan is palitan yung stock shock ng mas maiksi pa, no? Saka yung front shock ko pinabawasan ko na guys. So ayun guys, nagtanong-tanong ako, nag-research ako sa YouTube. Then, nagtanong-tanong sa mga kakilala, kaibigan, kumpare. So, ayun ang napili ko. Itong, yan. Yan yung napili ko guys, yung YSS suspension. So, as you can see guys, ito yung YSS G series nga pala yung binili ko. Ayan, black and gold yung kulay niya. So, gustong-gusto ko yung color combination kasi yun talaga yung theme na gusto ko sa motor ko nung una pa lang. Bago pa lang ako bumili ng click, yun talaga yung gusto kong kulay. Ito nga pala yung shock na may may baso or tama ba 'yan? Baso or yung tangke. So hindi siya parang lang, parang gimmick lang. Kumbaga may purpose din yung niya, yung baso na tinatawag natin. Hindi katulad ng ibang brand, hindi ko na sasabihin yung name. Lang, kumbaga pamorma lang, yung pag binuksan mo siguro yung yung baso nila solid yung laman, walang purpose, baga pamorma lang talaga. Yung sa iba nga nakikita ko na yung nabali tapos binuksan nila, wala talagang laman. So yun guys, ito nga pala yung shock yung box ng shock natin. Kumbaga wala na laman to, ang laman nito is yung stock shock ng Honda Click ko kasi matagal nang nakabit dun sa Honda Click ko guys. So ayun guys, world class suspension, Ecoline gas shock absorber, YSS suspension. Ayan yung nakalagay. Then ayan guys, ito yung authentic product made in Thailand. So original talaga siya guys, parang collaboration ng Philippines and Thailand. So yung YSS guys, kilalang kilala na rin yan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia. Karamihan yun ang gusto nilang shock kasi quality talaga, saka sa performance is goods na goods. So ayun guys, malalaman natin na legit yung YSS suspension shock na nabili kung may country code. So country code ng Philippines is 631 guys. Ayan, naka-engrave siya guys. Then makikita nyo rin yung serial number sa gilid. And guys, then so sa mismong shock, itong kasing kasalukuyan na to, nabura na rin kasi yung may serial number din doon guys kaso nabura na, kakalinis natin. But dong bago yon meron talaga. Then yung laman ng box guys, and nandito pa nga ba yung bubuksan natin yung box. So ayun guys, makikita nyo, ito yung stock shock natin, bagong bago pa yan. Kumbaga wala pang 1 month, pinalitan ko na siya kasi nga ayun nga yung issue na natataasan si Mrs. So ito nga pala yung mga laman niya. Ayan. So tinanggal nung nung gumagawa yung dito sa gitna nung YSS na shock kasi hindi kakasya dun sa natin Hindi sasakto. Kumbaga yung taas na na parte ng shock ayun yung tinanggal. Ayan. Pinakpok niya lang sa gitna. Then nalaglag to. Then napasok niya na.
Ito nga pala yung kasama rin sa, ito yung pamihit. Kung i-adjust natin, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ina-adjust yung pagluwag, saka yung paghigpit. Then, malalaman na rin natin yung kung paano tawag dito, kung gusto niyo yung matigas na laro or yung malambot. Ito yung kasama sa niya, package niya. Tapos may Allen wrench guys, na maliit. Pangtanggal to guys sa dun sa lock ng natin shock. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo. Then may sticker na rin siya guys. Ayan, dalawa. Hindi ko siya kinakabit kasi red siya eh. Kung gold to pwede. So yan guys, hindi ko na nga pala na-videohan kung paano siya kinabit. Ayan, bali matagal na kasi siya guys. Kumbaga, binili ko siya is January 23 this year guys. Then pinalitan ko siya ng shock is February 19. Wala pang isang month, pinalitan ko na guys. Kaya ayun. So yun guys, bumaba talaga siya kasi from 330mm na stock shock natin, pinalitan natin ng 300mm, malaki-laki na rin yung binaba niya. Tapos yung front shock natin, binawasan rin natin ng mga 1 inch. Kaya lang siya, kumbaga level pa rin siya. So ito siya guys, ito yung look niya dito sa Honda Click 125i version 2. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya palambutin o patigasin based sa riding habit nyo. Kung gusto nyo ng malambot ang matigas na play, may i-adjust natin siya. So ito, pakita ko sa inyo guys. So yun guys, ito nga pala yung gagamitin natin. Ito yun, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Yung Allen wrench muna. Yan, kailangan kasi natin tanggalin itong lock, pinaka-lock. Yan. May lock dito sa makikita nyo naman agad yan eh. So ayan. So ito yung lock niya guys. Maliit lang siya. Ingatan yung mawala to kasi pag nawala to, mawawala ng lock tong natin, yung YSS natin na shock. So pangalawang gagawin natin is gagamitin natin to guys. Then isusuot natin dito sa mga bilog na to. Ayan, may slot naman eh. So dito nyo malalambutan o may titigasan yung play ng YSS shock nyo guys. So yun guys, pag gusto nyo patigasin, so ang ikot is clockwise guys. Yan, clockwise. Pero kung gusto nyo palambutin guys is counterclockwise naman. Yan. So ayun guys, depende sa timpla nyo yan guys kung ano yung gagawin yung kung matigas ba o malambot. Depende sa inyo kung pwede nyo naman itry eh. Kumbaga pili lang kayo ng tamang lambot o tigas ng kasi di-adjust naman siya. I-adjust nyo na lang. Then balik na natin to. Huwag nyo kalimutan yung lock. So yun guys, pag-usapan naman natin ngayon yung pros and cons nitong YSS Gold Series 300mm. So unahin na natin yung cons guys. So number 1 guys is sumasayad yung ilalim ng araro sa sa mga matataas na humps. So ayan, diskartehan na lang kung paano nyo maiiwasan na tawag dito na wag sumayad sa humps. Pero sa mga normal na humps naman, hindi naman siya sumasayad basta-basta. Doon lang sa ibang mga kumbaga sa mga subdivision, yung mga grabe o yung nila yung mga humps nila Hindi totoo yan. Bola lang yan. masyadong matataas kaya sumasayad. Pero dito naman sa mga gawin namin, hindi naman masyado eh. So yung number 2 cons guys, ito yung kung may fender kayo na yung binili nyo lang na tawag dito. Kasi may rear fender din ako na binili ko sa Shopee eh. Kung meron kayong ganun tapos lagi kayong may OBR, tanggalin nyo na guys kasi pag gamit nyo yung YSS G series na 300mm, sasayad at sasayad talaga yung Hindi yung gulong guys, kumbaga yung fender yung sasayad. Kumbaga, ayun yung nakasira sa ko fender ko. Kahit na tinigasan ko na siya, ayun, sumasayad pa rin. So, ayun lang yung cons guys. So, punta naman tayo sa sa pros. Ayan. Yun, yung number 1 na solve na yung issue namin na natataasan si Mrs. Ngayon, abot na niya guys. Yung kalsada, lapat na yung paa niya guys. Ayan guys, number 2 na pros is swabe na yung play. Mas swabe siya guys.
nung napalitan na natin ng YSS na shock. Hindi siya matagtag, saka thankful na rin sa na-adjust natin sa gusto nating lambot o tigas ng play. So ayun, number 3 na pros is nakakadagdag siya ng look sa natin, no? Sa Honda Click natin. Sa makikita niyo naman yung difference ng ng stock shock sa dito sa YSS Gold natin, Yan, mas maganda siya guys, tingnan. Mas may forma siya. So yun guys, ito yung last na pros natin. Pros number 4 is less worry ka na kasi alam natin na maganda yung quality ng shock natin. So yun guys, sana nakatulong at nagustuhan niyo yung video natin ngayon. At bago tayo magpaalam, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Peace!